Padagdag po ng padagdag ang mga pangalan tungkol sa issue ng DPWH kung paano na ang dami-dami rin pong pangalan ng mga artistang nasasangkot bilang collateral sa kwentong ito. Tunay pong binibigwasan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa paglalantad at pagpapakita ng biglaan nilang mga ari-arian. Sino ito? Nako, si Miss Sylvia Sanchez. Of course, si Maine Mendoza na talagang ang pagdedepensa po sa kanyang asawa ay todo-todo po talaga andun sa ituktok. Meron pang isang nakatiklop na baraha tungkol kay Sylvia Sanchez pero alam po niya kung ano yan. Veteranang kolonista na si Christopher Min, ibinuking ang nakatagong baraha ng mag-inang Arjo Atayde at Sylvia Sanchez. Maine Mendoza, nasa tuktok! Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Bukang bibig pa rin hanggang ngayon ang usapin ukol sa maanumalyang flood control na may ituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa gobyerno ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na nagbolgar sa ilang sangkot na mga politiko na isa nga sa pinangalanan ay ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde ng 1st District, Quezon City. Sa latest vlog nga ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila kung sino ang tunay na binibigwasan ng mga galit na netizens ay walang iba kung hindi ang ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez. At tunay pong binibigwasan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa paglalantad at pagpapakita ng biglaan nilang mga ari-arian. Sino ito? Nako, si Miss Sylvia Sanchez. Okay. Talagang matang-mata talaga ng mga tao. Puntiryado siya. Makakaloka yun. At ito pa, ang mga video ito ay mga nakaraang pang doon sila inuhusgahan. Yun na yun. At saka yung pagbili-bili niya ng mga liadro, napakamahal nun. Ay, grabe. Oo, liadro Ponce, yung porcelain figurines. Ay, grabe. Pagkamamahal nun. Eh, alam na alam dito sa Pilipinas na si Sylvia Sanchez talaga ay buyer ng liadro. Ipang-adorno sa bahay nila. Pang milyonaryang koleksyon. Totoo. Ano pa yung mga napansin dito sa pamilya ni Congressman Arjo Atayde kaya binibimbang talaga sila ngayon. Di siyempre yung kanila yung pinakita ng mga napakagandang beach resort nila, di ba? Punta Fuego. Oo, sa Punta sa Fuego. Batangas. Grabe. Na kailangan pa bago ka makarating doon, magyati ka. Kung di magyati, mag-jet ski ka. Chopper. Chopper. Interview si yung anak niya si Jella. Oo. Naka-chopper. Naka-chopper nung bumaba doon. Kay Bernadette Sembrano. Kay Bernadette Sembrano. Napanood ko yun. Happy? Oo, di ba? Oo, meron. Tapos tinanong nga siya doon nga yun medyo nag-isip na naman ang ating mga kababayan. Kailan pa ito? Is this new? It's quite new pa lang naman. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, bago pa lang. Tapos, syempre pa, yung kanilang mga sasakyan, yung yate, yung sa nasipit, Agusan del Sur, yung nagpakain siya ng napakaraming tao. Ano po nabigla po kasi, para bang iniisip ng ating mga kababayan, hindi naman sila dating ganito. Pero bakit ngayon, bonggang-bongga? Oo, at kung babalik tanaw natin yan, nung pinanonood natin yan noon, wala kang naiisip. Walang mali siya. Walang kahit ano. Ngayon nagkaroon ng mali siya dahil nasangkot sila. Kaya nagbalik, eto na. Kaya naman pala. Yun na nabanggit yun na po yun dati paghanga. Dahil nakakatuwa po talagang mangarap. Lahat naman po ay may karapatang mangarap. Libre naman ang pangangarap. Pero nun pong nasangkot na nga si Congressman Arjo Atayde at si Tito Art dito sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH, yun pong salitang pangarap ay nalambungan ng kaya naman pala. Ayan. Oo, yun.
naihanap ng kanila. Nahihanap ng mga netizens na. Ay magaling ang mga Pilipino maghugot, 'di ba? Hinuhugot dun sa Kaya tapos nga. ina-upload ulit. Oo. Naku. At ano yung sabi, nagtatampo raw itong si Sylvia kay Oo Karen nga. Davila dahil hindi raw inalagaan yung panayam. Bakit daw hindi mo lang inedit ng ng maayos para mas maganda ang kinalabas? Isa nga sa katanungan ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min ay ang pahayag ng ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez na tila sinisi ngayon ang batikang broadcaster na si Karen Davila dahil sa kumakalat nito na interview ukol sa ipinakita ng kanyang magarang mansyon. Ito naman ang tanong ko, tayo naman lahat nag-i-interview. Kailan pa naging kasalanan ng interviewer ang mga ikinukwento ng content? Diba? Kanya yun choice niya yun. Tayo receiver lang, diba? Wala dapat. Dapat doon, hindi nila ipinagkalat, hindi nila ipinakita sa publiko yung biglaang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Yun lang naman yun. Pananahimik lang. Pero ako, inuulit-ulit ko, hindi dapat na ibintang lamang dito kay Congressman Arjo yung kagandahan ng kabuhayan ngayon. Dahil inuulit ko, dati-dati napakalaki po ng kinikita ni Tito Art sa Isabong. Ay, Ang sa totoo lang. Yun na. Magmula noon, ayan ay mga chopper, yung mga beach house na yan, nagpo-produce sila ng mga pelikula, bumibili pa ng pelikulang banyaga, ipinapalabas dito, di ba? Yun Kaya sila nakapundar siguro dahil dyan sa napakalaki dati nilang kinikita. Kaya nga tapos sasabihin nga nila, yung depensa nila, natural, may emotional appeal na tinatawag yan, di ba? Pangkuha ng emosyon, ng simpatya, ng awa, na kahit kailan hindi kami nasangkot sa ganito, ganyan. Naglabasan yung mga mga resibo. Hindi kami magkakakilala. Nanonood pa pala ng PBA. Kasama pa pala yung pinakatinatawag na hari ng mga contractors. Ayan diyan mo talaga hindi mo malulubos maisip na darating talaga ang panahon. Kung dating panahon na wala kang, na hindi mo alam na eto pala yun. At saka kung wala kang ipinagparangalan sa publiko at hindi mo pinagmakaigay ang pagbabago ng buhay mo, wala ka dapat babawiin ngayon. Diba? Yan ang sinasabi na dapat pagka meron ka, wag mo muna, diba katulad sa iba na katulad yung mga nanalo ka sa loto, diba? Yung iba, pagka nanalo sa loto, aalis ka agad dun sa lugar, bibili dun sa subdivision, ipinagpapamigaya ng pera, magsusugal, tatawagin yung mga kamag-anak. Sabi nga daw ng isang psychologist na napanood ko dun sa YouTube, sabi niya, pag ikaw daw may pera, pag ikaw na nagpera, kailangan daw simple ka lang muna. Paunti-unti mo lang muna daw ayusin yung buhay mo, paano, wag mo muna ipalandakan na lalo na sa mga kamag-anak mo daw, nagamot. Hindi, yung magkakaiba naman yan magkakaiba. May mga tao naman na yung mga dating mayayaman, simple lang talaga. Yung mga novo-rich ang sinasabi ng iba na kapag nagkaroon, parang inihahambing nila nga ngayon matagal na nagutom, magkaroon ng pagkain sa mesa, sumobra ang kain na empacho. Yun ang sabi nila. Di ba? Kaya dapat hindi ipinagpaparangalan yan, hindi ipinagmamakaingay, hindi ipinagyayabang para wala kang babawiin. Kapag ganitong dumating yung pagkakataon na nasangkot kayo, wala kayong resibo. I'm sure nagulantang din to si Miss Silvia na hindi niya alam na dati-dati, alam mo yun, nakakatuwang kinikwento mga bagay-bagay na meron sa parang proud pa siya. Na ito ngayon ang ginagamit na laban sa kanila. Totoo yan. Ang nakakatuwa. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang todo depensa ng TV host actress na si Maine Mendoza sa kanyang asawa na si Arjo Atayde na nadawit sa maanomalyang flood control na tila patuloy din na inuupakan ng mga galit na netizens. At eto na, of course si Maine Mendoza na talagang ang pagdedepensa po sa kanyang asawa na mauunawaan natin ay todo-todo po talaga. Andun sa ituktok talaga yung pagdedepensa niya. Natural lang yun, asawa niya. Siyempre. Pero ang galing ng mga netizens, naipon lahat yung mga biyahe nila sa iba-ibang bansa. At eto pa po ang nakalulungkot. May marka doon na habang nasa isang bansa sila at nagliliwaliw, dahil halos buwan-buwan pala talaga may
May pagkakataon Nagbabiyahe pa palang sila, makalawa oo. isang buwan. Yes. Nagbibiyahe, di ba? Oo. Nung palang mga panahon na yon, kasalukuyang bumabaha sa kanyang distrito sa Quezon City, First District. Kaya hinahanap Oo. na siya at laging nakaliban daw pala ito. Oo. Dahil sa nasa abroad. Oo. Diba? Tapos magkakaroon pa sila ngayon katulad ni Jella, sinabi niya, trips abroad, shopping, it's none of your business. Kaso nga, Jella, nakikita ang mga resibo. Meron nga po pwedeng i-back to you sa inyo. Dati naman ay wala ito, tapos ngayon ay eto na. At ang dami-daming kwento tungkol sa inyong pamilya. Yung mga branded stuff ni May Mendoza, di ba? Yung mga Kelly bag, yung mga ganon, oo. Talagang, tapos yung iniregalo na Land Cruiser. Land Cruiser. Oo. At saka alam mo, mayroon pa ako nung isang nabasa na comment, sabi, siguro itong itong taong ito, ngayon lang nakaranas ng, Tikim. nakatikim ng yaman na ganito. Kaya tignan mo, nagpabulosa ka agad, di ba? Pabulosa sa interview, bibili ng, di ba? Tapos pinakita pa yung mga bahay nila. Oo na. Iisa na silang bahay. Oo, di ba? Kayo ay walay. Oo, yun eh. At saka si May Mendoza, kung tutuusin, collateral damage lang. Hindi naman siya talaga dito yung isinasangkot doon sa lagayan sa DPWH project. Kaya lang, dahil siya ay asawa ni Congressman Arjo, natural, ididepensa niya yung asawa niya. Pagkahaba-haba, makalawa na siya nag-post no? Yung una, negang-nega yun. Yung pangalawa, ang ganda ng pagkakalatag ng kanyang paliwanag. Pero nagtataka ako, bakit kinokontra pa rin siya? Wala siyang nakuhang pangunawa. Oo. No? Ito na yung pagkakataon kasi na na malayo ko rin kasi ang ni Maine sa masa. Totoo. Kasi kung ikaw yung malapitin ka sa masa, di ba minsan kahit hindi mo pa alam ang senaryo, basta pa iniidolo ka nila, makukuha mo kagad yung simpatya. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang komento ng mga netizens na hindi sanay makarinig ng balita ukol sa naganap ngayon sa matinding korupsyon sa flood control na kinasangkutan ng mga korap na politiko na isa nga sa nadawit dito ay ang anak ni Sylvia Sanchez na si Arjo Atayde na kung saan patuloy na binibimbang ng mga galit na netizens. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Iisip lang natin ganun pala ang publiko, Kapag hindi sila sanay doon sa kanilang nakikita ngayon, talagang doble-doble yung kanilang pagtutuga. Correct. Diba? Katulad yung si Sylvia Sanchez. Kilala natin si Sylvia bilang isang actress. Oo, marami siyang nagagawang pelikula. Pinupuri ang kanyang acting. Yes. Pero hindi tayo sanay na pinoflaunt niya ang kung ano-anong propiedad na meron sila. O ngayon, nasangkot yung anak niya sa issue na ito na hindi natin alam kung totoong-totoo ang kwento o pinaghabi-habing kasinungalingan lang. Pero sila ang napupunteriya. Oo, dahil kasi nga, sa pagpo-flaunt nila. Oo, at artista sila. Di ba? Kaya nakakalungkot itong pangyayaring ito. Bonggang-bongga ang kanilang mga buhay. Naku, lahat meron sila. Pero ngayon, wala silang katahimikan ng kalooban. Oo, kasi Diba? bigla bang na-question lahat ng meron sila. Na Kahit yung pinaghirapan nila. kahit ang pinaghirapan lang. Siyempre, ikaw naman, masasaktan ka kasi, pinagtrabahuan ko to. Pero wala na tayong saklaw dun eh. Pag talaga nagkomento na mga damay talaga lahat. Hindi na lang iisipin yun. Sasagasaan talaga kayong Correct. lahat dahil may issue. Pangalawa, may nakikita sa inyo. Kung wala dapat yan. Meron pang isang nakatiklop na baraha tungkol kay Sylvia Sanchez pero hindi para sa atin na magsabi. May nakatiklop pang baraha na hindi po sa amin magmumula pero alam po niya kung ano yan. Hindi na natin hahalungkatin pa. Yung kay Tito Art, lumalabas na kahit sa newsfeed ngayon, lumalabas na yung mga sindikato, yung kung ano-ano. Kaya meron nakikita sa inyo Kaya kayo binabalikan ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!